Hello guys, welcome back to my channel. Meron po tayong gagawin ngayon na concert EB502 or 500 watts. Ito po yung likuran niya at ito yung speaker terminals niya. Merong speaker A, speaker B. Tapos ito naman yung mainboard niya. At makikita natin na sobrang dumi. Kaya ang unang gagawin natin dyan ay lilinisin muna natin yung board bago natin tanggalin yung mga pyesa. Check natin yung mga power transistors. Isa-isahin natin yan. Pagkatapos malinis, saka natin palitan yung mga driver transistors at saka yung mga sirang resistors. Yan po ang kadalasang sira kapag ayaw tumunog, kasi ang problema po nito ay ayaw tumunog. Ito na yung main power amplifier board niya at pakikita natin malinis na po yung ano niya, main amplifier board niya. At tinanggal ko na rin yung output transistors para safe tayo pag nagsukata tayo ng mga voltahe, kung meron pa ba siyang mga DC voltages na pupasok sa base. May nakuha po tayo ditong isang C5198 na power transistor. Ayan, at ito po yung mga nakita kong mga sira na driver transistors at inalis ko na rin. At yan po ang papalitan natin. Ayan, dito po siya banda sa may left channel. Mamaya mag testing po tayo kung okay na ba yung ano niya, yung supply niya, mag normal na yung biasing voltage niya. At ito palang fuse, sira din yung fuse. Yung isang fuse dito pinalitan ko rin yan dahil busted po yung fuse na yan. Medyo maraming sira tong amplifier to kasi sobrang dumi. Dito po tayo sa likuran ng power amplifier board, tapos magsukat na po tayo ng biasing voltage niya para malaman natin kung meron pang DC voltage sa napapasok dito sa may base ng mga power transistors sa left and right channels. Ito yung left channel ng power amplifier board, tapos ito naman yung right channel. Magsukat na tayo dito sa may left channel ng power amplifier board, tapos dito tayo mag-umpisa sa may C5198. Tingnan natin kung may normal na yung DC bias nya. May nasukat tayong 0.447, so normal na po yan. Dito naman tayo sa may A1941 ng left channel at may nasukat tayong negative 0.0444, so normal din. Dito naman tayo sa right channel at susukatan natin yung A1941. Tingnan natin kung normal na yung bias. Okay, normal naman, 0.049. Dito naman tayo sa C5198. Kahit alin yan sa dalawa, pwede naman yan. Tingnan natin kung anong nasukat natin. Positive 4.411. Okay, normal na yung ano natin, biasing voltage. So pwede na po nating i-test to kung tutunog na ito. Ito po yung mga nakuha kong sira dito sa my power amplifier board. Medyo marami-rami siyang mga driver transistors, mayroong isang output transistor, tapos may fuse, mayroon din capacitor at saka may isang resistor. And then ibalik na po natin yung mga power transistors na nakadikit sa heatsink para ma-testing na natin na may audio input. Ayan, nakaplaster na lahat yung board natin at malinis na rin, at pwede na natin to i-testing na may audio input. By the way, napalitan ko na rin yung mga volume controls nito, pati yung sa tones, treble, bass, pati na yung sa mic input or mic controls, echo at saka mic volume. Check na lang natin kung wala ba tayong problema na iba. Halimbawa, baka may mali tayong pagka lagay. Tapos chinik ko na rin yung harap nito na board at ayan, napalitan ko na lahat yung nasa harap na main volume at saka yung mga controls nya. Kailangan palitan yan. At ito naman yung
function selector switch IC. Pagka wala ng problema, maayos na po ang tunog nito. Tara, testing natin muna. Ito pala yung audio video jack input niya. Dito tayo sa may CD BCD. Diyan tayo mag-i-input ng audio. Tapos una natin i-test yung right channel niya gamit ang MP3 jack na sasalpak natin sa may earphone ng cellphone. On muna natin. Ayan, nag-power na. Umilaw na po yung red power light indicator niya. Ayan guys, maririnig na po natin na tumutunog na yung right channel niya. Tapos adjust lang natin ng konti yung volume para matesting natin maayos. Baka mamaya pag adjust natin, meron kasing case na pag in-adjust yung volume namamatay. At okay naman siya. Ngayon dito na tayo mag-testing naman. Lipat natin yung speaker sa may left channel. Now nandito na yung speaker sa may left channel at maririnig natin tumutunog na rin siya. So okay na po yung ginagawa nating concert na 5 auto na walang sound. Left and right channel ay tumutunog na po ng normal. Thank you for watching guys, and don't forget to like and subscribe.